pero hindi po natin dapat ito ikahihiya. Amen pa mga kapatid? He is not ashamed of the gospel. Kasi kilala niya kung sino yung object of faith niya. Bakit siya mahiya sa subject ng preaching niya kung kilala niya kung sino yun? Sino yun mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So kung kilala rin ni Timothy at kilala rin po natin at pinaniwalaan din po natin si Kristo at ang kanyang mabuting balita, hindi natin ito ikahihiya. Can you see it? But share in suffering for the gospel. Ang gospel hindi lang power of God for salvation. Ito rin yung power of God na kailangan po natin to help us endure suffering for the gospel. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming tungso, napakahina po natin. Pero kung kasama natin ang Panginoon at patuloy po tayo na magtitiwala sa Kanya, bibigyan tayo ng sapat na lakas at kapangyarihan to endure suffering. Kaya sa amen mga kapatid? At sa halip na suffering, sa halip na kabigatan, ang ating maranasan, umaapaw na kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. Palapakan po natin ang Panginoon. So, kahit iwan ka na ng lahat, kahit iwan ka na ng pamilya mo mag-isa, patuloy kang maglingkod, walang pipigil sa iyo, walang makapag-pipigil sa iyo sa patuloy mo na pagbabahagi ng gospel dahil your joy is in the Lord. Can you see me mga kapatid? Nor of being his prisoner, but sharing suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. And which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Ang gospel life-giving message para po, ang gospel po ay life-giving message para po sa atin. Nabibigay ito ng buhay. Nabibigay po ito ng pag-asa sa atin. Can you see me mga kapatid? At para sa lahat ng taong makakarinig dito as we preach the gospel. So what is there to be ashamed of? Ano yung ikakahiya mo natin? Wala. Oo, unworthy tayo lahat. Andun pa rin yung fears dati na baka hindi natin maingatan itong ministry na pinagkatiwala sa atin. Yes, may bahagi tayong gagawin. Pero tandaan po natin yung success ng gospel ministry na to ay hindi sa atin nakasalalay ultimately. Ang Diyos ang tiniyak na yung gospel commission ay ma-accomplish. Can you see amen mga kapatid? Sabi niya sa verse 12, I am convinced that He is able to guard after that day, the day of the Christ return, what has been entrusted to me. Hallelujah! Tayo mga kapatid, we are not able, but the Lord is able. Can you see amen mga kapatid? Glory to God. Dahil sa ganitong kumpiyansa na meron po tayo, hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin para ingatan o bantayan yung gospel ministry. Si Lord naman pala ang bahala. Hindi na mo kailangan yan. No! Sa halip, huwag mong sarilinin ang gospel. Sa halip, ingatan mo ito at ipasa sa iba. Can you see amen mga kapatid? Because of this, God is able to guard what has been entrusted to us. Ito yung response niya dapat, o response din natin dapat, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to us. Sabi ni Martin Luther sa kanyang 95 thesis, the church true treasure is the gospel of Jesus Christ. Ang tunay na kayamanan na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos ay hindi yung mga kayamanan na nandito sa mundo, kundi ang gospel. Can you say amen mga kapatid? Glory to God. Dahil kayamanan po ang gospel, dapat ingatan At dapat po nating bantayan. ang kaibahan sa ginto na hindi mo basta ipamimigay po sa iba.
Diba? Pag-ito ka ba, basta-basta mo bang ipamibigay ito sa iba? Pero ang gospel, ang pinakamahalagang kayamanan na tinanggap natin sa Panginoong Diyos ay iniingatan natin sa paanong paraan. Sa paanong paraan po natin iniingatan ang gospel? Sa pamagitan ng pamamahagi sa iba. Ayun si Amen. Ang gospel ay iniingatan natin kung ito po ay papasa natin sa iba. Ganito po ang ginawa ni Apostle Paul kay Timothy. Kaya sinabi naman niya, ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa atin. Kung anong narinig mo to the gospel message, ipasa mo naman sa iba. Pass the message. Sabi mo sa katabi mo, pass the message. Hallelujah. To pass on the gospel sa mga anak natin, sa mga members natin sa church, sa mga unbelievers, sa pag-abot sa mga unreached. Hindi po madali yan. Hindi po madali ang pag-abot sa mga unreached. Pero magagawa natin by the Holy Spirit who dwells within us. Can you see Amen? Sa biyaya lang talaga ng Diyos tayo aasa para magpalakas sa atin. Sabi niya sa chapter 2, verse 1 to 2, You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Kailangan ang gospel message po ay mapasalin-salin. Amen? Magpasalin-salin mula kay Paul, papunta kay Timothy, papunta sa mga mapagkatitiwalaang tao. From a believer to non-believers, from the church to the nations. This ministry is not easy. Sabi mo, this ministry is not easy. Hindi po madali ang ministry ngayon. Katakot-takot, mahirap emotionally and psychologically. Buti kayo. Hindi kayo masyadong nasi-stress. But, alam nyo, kung gaano ka-stressful po ang ministry. Experience ni Paul yan. Kaya sinabi naman niya kay Timothy, sharing suffering. Hagi ka sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kayo si Amen, mga kapatid. Tulad ng isang magsasaka na nagtatrabaho mabuti nakatingin sa bunga na mapakinabangan niya according to verse 6. Tulad ng isang atleta sa isang karera, kinakasabikan niya ang medalya na mapapanalunan niya at ang karangalang kaakibat dito. Kaya pinagubutin mo niya. Amen? Yung mga atleta, buwis buhay po sila na mag-training para makamit nila yung tagumpay. Tanong yung advice kung madipindihan po natin o pangalagaan po natin ang gospel, mayroong reward din ang Panginoon para po sa atin. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hindi ka pakukulangin ng Panginoon. Amen? At ibuhos ng Panginoon yung kanyang masaganang pagpapala. Palapakan po natin ang Panginoon. Higit na katimpala na inaasam natin ay makapagbibigay ng kasiyahan po sa ating Panginoong Diyos na tumawag po sa atin sa ganitong paglilingkod. We aim to please the one who enlisted us. In the end, we need to realize that our greatest reward, our ultimate goal in enduring sufferings in the ministry is none other than Christ Himself. So, huwag mong kalimutan at ikakaila si Kristo. Sa halip, manatili kang tapat sa Kanya hanggang sa kamatayan. Kanya si Amen, mga kapatid. Sabi dito sa chapter 8, verse 13 ng 2 Timothy, alalahanin mo si Isang Kristo ang muling binuhay at nagmula sa angka ni David. Ayon sa magandang balita na pinangaral mo, ito ang dahilan ng ating pagdurusa at pagkagapos na parang isang at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihan ito. Kung tayo namatay na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayo kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil niya tayo. Kung tayo ba na hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kaniyang sarili. Purihin ang Panginoon. As we preach the gospel and encounter difficulties along the way, huwag natin kakalimutan yung laman ng gospel na pinipreach po natin.
Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Can you say amen? He is not just the object of our faith, And our highest joy. Bakit mo katatakutan ang hirap na maaari mong pagdaanan kung alam mo kung ano yung glory na naghihintay sa iyo? Bakit mo katakutan ang kamatayan kung kapalit naman nun ang makapiling ng ating Panginoong Kristo? To live is Christ and to die is gain. According to Philippians chapter 1, verse 21. Ito ay panawagan sa ating lahat. hello, nandyan ba kayo mga kapatid? Panawagan po ito sa ating lahat dahil sa hirap po na haharapin natin sa gospel ministry, hindi lang para maging faithful, panandalian, kundi pangmatagalan. Sabi niya natin pangmatagalan. This is a call for enduring faithfulness in gospel ministry. Sabi niya sa chapter 2 verse 7, isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat na ito. Ito ang gusto ni Apostol Paul kay Timothy. Ito ang gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. Enduring faithfulness kahit maging pahirap ng pahirap ang ministry. Kahit maging palala ng palala ang mga false teachings. Hindi natin masasabi na mayroon na tayong enduring faithfulness ngayon. We will be faithful today. Pero masasabi lang natin na enduring o nagpapatuloy ang faithfulness po natin kung yun ay mananatili hanggang katapusan. Tulad ni Apostol Paul, alam niya na malapit na siyang mamatay. Wala naman siyang kasalanan pero hahatulan siya ng kamatayan. Ayon sa tradisyon, ilang linggo lang pagkatapos po dito, pupugutan na siya ng ulo. Papatayin siya pero hindi po siya talunan. Hindi siya nabigo, hindi siya tumalikod. I have fought the good fight. I have finished the rest. I have kept the faith. According to verse 7. Dalangin ko para sa sarili ko at para po sa ating lahat, maging faithful po tayo. Ngayon, sa tingin po natin, napaka-despairing dahil sa maraming mga struggles na masabi natin ito sa dulo hanggang na itong mga struggles na ito hanggang nandito po tayo sa mundo. Pero tandaan po natin sa bawat struggles po natin, hindi lang po tayo po ang lumalaban mag-isa dahil lagi natin kasama ang Panginoon. Can you say amen? Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papabayaan, bigyan niya tayo ng sapat na lakas, bigyan niya tayo ng kapangyarihan, bigyan niya tayo ng katalinuhan na hindi tayo basta-basta lang na ma-deceive, na hindi tayo basta-basta lang na maligaw ng anumang katuruan na lumalabas sa panahon po natin ngayon. Nasaan po ang kumpiyansa po natin? Wala sa sarili po natin katapatan. Kasi kung tayo lang, we all fall away and walk away from the gospel. Nasa Katapatan ng ating Panginoong Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. nasa katapatan ng ating Panginoong Diyos dahil tapat ang Diyos na siya magpapanatili sa atin na maging tapat hanggang sa katapusan. At siyang magkakaloob sa atin ng gantimpala. Can you say amen? Glory to God. Ito ang kinasabitan ni Pablo. Ito rin ang kinakasabitan ko natin, yung naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Kaya naghihintay sa atin ang kurunang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa atin ng kuruna. Hindi lamang sa akin, kundi para sa lahat na nananabik at nanatiling tapat sa pagbabalik hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Can you say